napakadali talaga for them na kahit mauna mag-setup yung TNC, okay lang. Basta buhay pa si Chakno, okay lang. At ang laking dagdag sa ilang nung hindi mo alam kung saan manggagaling or pwedeng sumulpot si Andoryu with the ultimate. Dahil siya nung magiging pinaka-aabangan mong player ngayon. Kung ikaw yung nasa side ng TNC, bago ka talagang sobrang makapwesto, bago ka sobrang makakommit. Kaya parang for the most part, hindi mo rin hanap-hanap kay Escalera yung very aggressive setups or yung parang pagiging, kumbaga taga-setup muna dito ng TNC. Kasi meron silang mga kinakailangang hintayin, meron silang mga kinakailangang conditions na i-checklist para hindi mabaliktad yung mga teamfights na mangyayari na ngayon. Sabi ng Smart Omega, kami na lang ang talaga magsisimula kasi napakakampante na namin sa hawak-hawak na naming damage. Maganda yung latag ng Frigid Glacier, pero both Heads and Lancy, napatumba nila. Grabe yung pinakita doon, Ryota. Wala kayong offended play, tatlo tinamaan na cross-map play from TNC dito para makakuha ng Torres sa taas. Yun yung gusto mong makita from Ryota with this Ruby, yung mga nakakabigla. Yung hindi ka aasa kay Chakno lang with the setups. Yung tipong si Chakno pa nga yung naging decoy eh. Tumalon lang siya eh. Nag-first kill lang siya eh. Pero si Ryota nag-flicker in, I'm offended. Tatlo tuloy yung nahuli ng Omega doon. Hindi nalalayo sa Hylos yung gameplay ni Chakno ngayon. Pasugod eh. Pasugod, dumidikit, tumatabi. Kasi kaya lang din naman niyang alalayan at sustain yung kanyang mga kasama. Samang motivational roar lang Oy. every now and then. Pero now it's Ryota na target. Nandun yung Deadly Grasp at mukhang mapapatumba na nga nila ngayon si Ryota. Makakapag-sustain pa ng kaunti pero si Heads doon sa likod. Pinasok na nga yung dalawa. Ukir, makakatakbo. At ngayon that space created. Kaizen makakasecure ng ating turtle objective. Pero yung laban ay nagpapatuloy dito sa baba. Si Gitna, si Jom, may shield pa. Nabuhay pa nga. Pero doon naman sa kabila, nawala na din si Ukir at si Ryota. Bitin yung tali, nakatakas yung aso. Naku, hindi nila nahabol yung aso doon. Joe makakatakas pero TNC, ito na yung opening na hinihintay nila. Gusto kasi nila, kalat yung clash. Hiwa-hiwalay. At nung hiwinalay nila yung clash, nakabawi tuloy yung Phoenix Army doon. Pero sumasagot ulit, dito si Abdonio. Nalapag yung Frigid Glacier yung Frigidaire Okay, yun ang sagot. Kung hindi natin kakayanin ng hindi maalam or ng hindi pamilyar sa nagiging lokasyon, lalo na rin Andoryo dito, we had enough information kanina. Talagang tumatakbo na lang din papalayo kanina ang Smart Omega. And by this time, ay mukha namang may kumpiyansa na rin sa sustain, lalo na si Kaizen. Oh, ang tapang na eh, no? Parang napakalaki ng role niya dito na talagang magiging taga-harap, taga-front, taga-sugod. If not yung pinaka magiging source of setups dito. Kasi yung isa sa mga specialties na nakikita rin natin most especially from Heads is yung napakagandang mga follow-up penalty doon which are very much well-timed. And by this time ay posibleng nagamay na talaga ng TNC. Papaano ito gagamitin kontra sa Smart Omega? Parang ang ginawa doon ng TNC, setup kay Escalera, tapos si Head yung naghanap kung saan yung tagong Andoryo. Hinanap niya yung totoong katawan eh. Sabi niya, ayoko yung decoy, ayoko yung shadow pinakil, ano. Gusto ko yung totoo. Gusto ko yung real deal. Tama. Always, the truth will prevail. Oo, tama. The truth, be set, be free. The truth Listen, look. hurts but it Listen. will set you free. Di mo nag-get yung sinabi ko, Hindi. no? Ano ba yun? Listen, look, listen, learn. Yun yung Okay. gusto ng TNC. Oo, tama. Pakiramdaman at talagang kung ano ang hindi nila nagawa kanina, especially with the Harit, ay yun naman ang kanilang i-make sure na magagawa nila kay Andoryu Oo. this time. Dahil nga naman ay hindi naman na tayo masyadong nakakita ng limitations pagdating sa side nila. Mas nakikita mo yung Escalera, well-rounded. Yes. Yung kanilang lineup kaya ngayon ay tinatapangan nilang team nila. Si Chakno ngayon, Jom, mamamataan din si Heads. Paunti-unti pero Kozen, Speedy Light Wheel ng alahati. Ang buhay ni Jom at Frigid Glacier nilabag na rin dito kay Ukir pero natakasan niya. Parang go signal ata to para sa barangay dahil ang dami ultimate na na-commit pero si Ryota ginamit na natin yung I'm offended pero makakatakas. Nakipag 1v1 doon si Heads! Ako, Heads dito. Mukhang hindi na makakapagbit ng penalty zone. Tapos si Chakno hinarang din yung ibang mga miyembro ng TNC. Mapapatumpa si Heads pero kapalit ay si Jom. Kaya naman mag-go na yata ang TNC Pro Team. Ginamit na yung implosion onto Chakno pero makakasunod ba si na Kozen? Pumi-free hit lang. Hinahabol-habol si na Chakno. Kaso mukhang mabubuhay pa nga yata at nandito na yung ninjutsu pinakil ninja Ryota! ni Antonio. Pero mababurst down. Nabitin ng very very slight. At si Escalera hindi pa inabutan ng burn. Kaya naman convert. Lord naman ang pagtutunan ng pansin. Pero nakapag-reset na nga dito yung Omega. Meron ng ulti dito si Ryota. Mahuhuli ba niya sila Kozen? Nag-aambahan ang ating dalawang kupunan. Dorio, magandang pwesto. Hindi nahanap na si Kaizen nata. Ang kanya napataan na pa-ulti palayo. Spear of Alpha out. Merong paunti-unti na paghawak na nagawa
At ngayon ay makaka-reposition na ang TNC sa Lord na binaburst down nila. Ryota rito napigilan na naman yung penalty zone. Heads is down. Frigid Glacier from Lancy. And that space once again. Kaizen takes the Lord. Makaka-out pa ngayon ang TNC kasi hinahabol na sila. At nandun pa yung Eternal Guard. Binabagsak si Escalera. At si Andorio hindi pa siya tapos. Pero mag-out na lang pansamantala. Yun ang gusto ng barangay dahil ngayon makakapagtulak sila sa mid lane. Wala si Heads, wala si Escalera at kompleto pa rin naman sila. So hindi magagamit ng TNC yung Lord na nakuha nila. Magkakaroon pa dito ng leeway talaga na madepensahan ng Smart Omega itong Lord na ito. Pero before anything else, ingan sabi nila parang gusto natin sulitin na yung mga resources. Kuhain, i-deny na naman natin sa kanila. At baka pa nga yung ating second tier turret din ang isa sa kanilang mga gugustuhing matain. Mamaya-maya as we head into a short pause para talagang i-set up muli at i-make sure na handang-handa ang ating mga kupunan. Hey! Ay! Si Ate Maro, ikaw muna. Hey! Ay, kita naman natin dito sa venue, napaka-live and alive ng ating mga audience, of course, ang Phoenix Army, really showing support para sa TNC Pro Team. And of course, nandiyan din yung mga fans ng Barangay Omega, yung popogi, Tamang ano lang, tamang heart-heart mula sa barangay. Ayan. Saktong-sakto, no, kanina, basta naririnig mo yung audience natin eh. Pag may nakakalamang na dito, sigaw talaga eh. Alam mo, minsan Baka ikaw yun. hindi ko nga alam kung yung audience yung sumisigaw, yung mga players, pero sigurado ako ang pogi ng nasa harap natin ngayon. Ay, Pati magandahin si Ate Chantel. lahat yan. Pogi at maganda. Ikaw, sobrang Pogi. ganda. Ay, magkaiba tayo. ng Kayo na sinabi. bahala. Ayan na, sobrang ganda. Diba? Sa sobrang ganda, tinakpan yung mukha. Oo, ganun talaga. Pag medyo shy type. Yun yung actually yung mga tunay na maganda. Yung mga Ay. ay. Chakno guys, chakno guys. Chakno lang naman, oh. Ay, Chakno. yan ang buff. Yan ang Yan ang buff. Kaya pala pasugod si Chakno ngayon eh. yan ang Tyrant's Revenge sa sarili. Tama. Self Tyrants, revenge, Yes. self-love. self-love. Ayan, kaway-kaway sa lahat ng ating mga kasama. Ayan oh. Dito sa Green Sun Hotel Makati. Makati! All the way Yan lang. from Makati. Oo, live and alive ang ating mga audience ngayon. Siyempre, tech po, so chill lang yung mga yan. Pero mamaya, pag nakikita nyo, sumiset up si Chakno, sumiset up si Ryota, nag-iingay lahat eh. Oh my, grabe. Maingay eh. Si ano dito, si Chakno dito nagdadabog eh. Yung dabog niya Ayan o, yan yung mga ayan, itaas ang banner. Uy, parang kilala mo yan si Carty Allen. Sobrang Ayun, full ayun, name mo naman. Yun yung pangalan niya, si Carty Allen. Follow mo sa pero lahat ng yan social ang, media pages. yan Isang ang- kaldag naman dyan, boss. Isang Oh. kaldag lang, please, para. Isa lang, Yan ang insider natin. Phoenix for, Army Insider. Yes, for TNC Pro Team. Hindi pa babawi yung Barangay Omega dyan? Oh, ayan o. A din sila. Talagang may tapatan yung mga ano din natin. Dapat no? may kumaldag din sa Yung mga Barangay insiders natin dyan. Grabe ang mga content ng TNC, no? Nakikita mo ba yun? Oo, Di ba? big time eh. Balita ko grabe eh. Napapasayaw talagang mga tao. Si ano kaya, no? Si Coach Wolf, kaya makikita natin Feel ko, sumayaw oo. din. Feel ko, oo. Oh, One of these days. kung may request ang Phoenix Army, yun ay isama ni Boss Cardi. Si Wolf sa content. Tansya ko sa mga nanonood sa mga bahay nyo ngayon. Pero Ayan na! teka lang, ayan na. Pasok na tayo sa land of Dawn. Wala nang boss-boss, wala nang paligoy-ligoy pa. Pera na kaagad for game number 2. Barangay Omega Oh, versus TNC. may pa-diagonal pa yun. Oo. Grabe Ano na. gimbal na kasi. Gimbal na kaya may ano na kaya nang gumanon ganun Grabe ka na, Coach. Oo. Dahil, Sabi ka na Coach Daki ha. pet. May laro ka pa bukas pagka masyado magpagod. Okay. Kasi ngayon, dedepensa muna ang Smart Omega para dito sa na-secure na Lord ng TNC. But at the same time, it would seem or it would also feel na napakinabangan din nila yung pagkakapanalo sa team fight. Tignan mo naman, isang outer turret na lang din for TNC. Yun nga ang nakakatuwa. Pantay lang naman ang nakikita nating map control para dito sa dalawang kupunan. Pero grabe na si Andorio rito. Grabe yung panggugulo. Oo. Isipin mo yung problemang pinoproblema mo, yung shadow niya.
hindi nga, pag pinatas mo yun, hindi na yun yung solusyon eh. Kasi hindi mo pa rin naman nahanap yung totoo. So kumbaga yun yung mga problemang dapat hindi mo pinapansin, pero wala kang choice pansinin eh. Kasi sasaktan ka pag hindi ka pinansin. Aray ko. Di ba? Aray ko po. Yun. Yun yung mga hindi yata basta-basta mapapansin kasi sa ayaw at sa gusto mo na apektuhan ka. Tama, oo. Hala. Sana na yung mga hindi nagre-reply. Hala. Oo, kaya pansinin nyo na yung mga nagpapapansin sa inyo. Ayun na nga. Para quits. Ayun na nga. Hanapin nyo na si Andorio. Advice, piece of advice. Dahil si Andorio ay magpapakita na naman na Escalera. Sabi niya kahit pa si Escalera yan, gusto ko bawasan. Oo, Bago pa may kahit anong mangyaring kaganapan. tama. Iyon yung parang nagiging problema ulit ni Escalera. Eh. Similar with game number 1 yung kay Zas, yung mga nightmare spawn na nahahanap ko sa nagtatago si Escalera. Oo. Pero mismo si Andorio yung naghahanap kung saan nagtatago. Pwede manggaling na setup Oo nga eh. na manggaling kay Escalera with the implosion or heads with the penalty zone. So parating out of position yung TNC with the Hanzo pick. Oo, so at ang hirap ngayon, especially for let's say Lancy, Oo. na talagang pumorma ng hindi katabi o kasama yung ibang mga members kasi kinakailangan mo yung alalay dahil if not ay posibleng isa ka sa mga pinakamabilis na targets na hanapin ni Andorio dito. Ano doon, may onting nakita tayong defenses ng Riota pero naiwasan at ngayon sabi ni Andorio Escalera, ikaw na naman ang aking targetin. Ang alarming niya na, medyo may kasakitan na. Si Escalera lang naman yung Oo. pinapok niya, yung tank ng TNC. Eh, Makunachi yan eh. Pinapahirapan talaga dito gumalaw si Escalera. Ang hirap pumorma pag bawas ka na bago mag-lord. Iba paano ka magre-recall? Tingnan mo naman yung mga nakaabang dito sa daanan papunta sa Lord. Ay, naku, si Lancy ah. Oy, naku, may mga maiipit yata dito. Andorio sabi niya, simulan ko na. Lumabas na kayo dyan sa brush na yan. Setapan nyo na itong mga nakita ko. At ngayon, ay mukhang untargetable pero KZ is down. Isusunod yata nila si Heads. Mukhang makakapag-setup pa ba? Hindi na rin kasi Ukir ang makakapagpatumba sa kanya. Pero si Kozin, siya yung trumabaho. Siya yung naghanap doon sa tunay. Hinahanap niya kung saan nagtatago si Andorio, kaya naman yung Omega ngayon ay mapipilitan mag-react sa ginawa ng TNC. Maglo-lord pa ba sila dahil wala wala si KZ. Gusto pa rin. Wala si Andorio pero gusto pa rin. Alam ng barangay, nasa kanila yung kaalamangan. And with the patient play na pinakita nila doon ay nagbunga dahil si Head siya si Casey nang nawala ngayon. At the end of the day, this is a 4v3 pero si Escalera medyo nagpaparamdam. Makikita ba natin ang isang kagulat-gulat na agaw? Mukhang hindi. Lancy, na-attack doon ang I'm offended. Frigid Nature na ilapag na rin dito. Pero mukhang maaabutan pa rin siya ng Smart Omega. Pride of Ice narito na. Bloodwings nandito na ikasa pa. Pero nandun yung Flicker. Ay, don't run Wolf King. Sabay lapag ng EG Boy. Kaya siya ay mawawala. Ay, pumasok pa rin dito si Head. Gusto sumagot ng TNC pero nahila ni Ryota. Kaya naman Omega, gusto nila mang wipe out ngayon. Isa-isang hinahabol. Hinampas pa ng EG Boy at si Joe ay nakakuha ng kill onto Heads. Samantalang si Kozin ay nakapag-split pa naman doon sa bandang itaas. Pero the next problem is this Lord na nagmamarcha sa mid lane. Naku, matinding depensa ang kinakailangan ng tatlong members na natitira for TNC dahil Lord kumakatok na nga sa base at may nahila pa nga silang isa doon. Andorio, eto na yung hinahanap mo. Escalera na I am offended ko na. Kazen and Kozin, tinatrabaho muna yung Lord sa gitna. Pero mag-engage na ba rito ang Smart Omega? May nag-spawn na minions. Pero grabe si Andorio doon sa bandang mga nasa likod. At makiklear naman ng TNC ang minion waves at makakadepensa. Pasok naman tayo doon sa taas. May minions dito. TNC, napakalaking problema ngayon. Dahil 5 members ng Omega, buhay na buhay pa rin. Flicker pa si Chuck. May flicker lahat! Ayan na nga! Ayun na nga ang flicker! Pero yung latag ng Frigid Glacier para makasagot, kaya medyo babasa na rin ang mga miyembro ng Smart Omega. Kaysen dito, medyo napakakunat na rin. At nandoon si Head sa likod, sinasalo yung ibang mga miyembro. Kinakaya pa niya mag-isa. At mukhang ngayon, nararamdaman mo na rin yung speedy light wheel ni Kozin. Kaya naman isa na namang matagumpay na depensa para sa Phoenix Army. Si Kozin, grabe, pumupronta na para sa TNC. Last effort. At napitas na nga niya doon si Chakno pati si Ukir. Matinding depensa pa rin ang pinapakitaan nila. Pero ang problema kasi dito, Bri, wala na silang tore. Kailangan nilang i-manage doble-doble yung mga waves at yung mga pipiliin nilang magiging laban. At balikan muna natin itong ating naging Infinix Instant Replay. Oo. Yun na yun, may napakiramdaman na natin. Sabi, nagtitimpi lang itong si Chakno eh. Nagtitimpi lang eh. Ang ganda na ng setup eh. Sinabi mo, may flicker pero oops. Joke lang. It's a fake, it's a It's a fake. fake, it's a fake. It's a practice, it's a practice. It's a prank, it's a prank. Pero ngayon, TNC hindi nagloloko dahil gusto nila kunin yung Torre doon sa taas. Habang si Joke naman ay nagsispin push. Dividing the attention of the Phoenix Army dito. Yes. Preventing them from rising again. And this is the problem.
Kasi kinakailangan na talaga nilang abalahin dito yung enhanced minions na paulit-ulit lang magsuspawn mula sa side ng Smart Omega. Even right before this turtle, magiging malaking magiging malaking factor ito. So, papaano nila i-manage? Very consistent. Actually, kung may isa tayo napansin kay Kozen, talagang Ano? napaka-consistent niya na mag-manage ng waves. Pero enhanced minions, itong buong to ay Mahirap. ibang problema na, ibang topic na. Also considering may Andoryu. And Oo. hindi mo gugustuhin na mapag-isa kung may Hanzong pwedeng mang-hunt down sa'yo kahit saan ka pang parte ng mapa pumunta. Kumbaga nung wala may inhibitor turret pa sila, parang high school pa lang yung ano eh. Problema pero pumasok ngayon ng Ah! TNC! Hindi yata umabot doon ng implosion. Kaso ngayon, meron pang I'm offended mula dito kay Ryota. At isa-isa na sumusugod rin ng Smart Omega. Si Kozen nakabot pa ni Andoryu. At sila Jackno at Ryota